And sa mapagpalang umaga mga kapatid, at ganoon din sa ating mga pastor na nandito patuloy na nandito pang magbigay ng mga share ng mga kabutihan ng Panginoon sa ating mga kapatid. Handa na po ba tayong maghayag ng kabutihan ng Panginoon sa umaga nito mga kapatid? Pasensya talaga at sobrang sakit talaga ng ibig ko mga kapatid. Pati ulo ko. Sino pong mauna mga kapatid handog awit, magpasalamat sa Panginoon mga kapatid? Wala si mga kapatid, ako na lang muna. So mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon sa akin, bagamat talaga kanina pa medyo nag-aalala na naman dahil sa trabaho. Dahil tumatawag sila nakaraang linggo, hindi na ako nakapagsimba. Tapos yun, sinasabayan pa ako ng sakit talaga ng ngipin hanggang ulo, hanggang ngayon talagang sobrang sakit talaga. Connect na. Pero salamat sa Panginoon na tuloy niya kaming iniingatan, bagamat din nakapag-charge ng nakaraang linggo, gawa nga ng trabaho. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya na magkagalingan ng dalawa kong anak at aking asawa. Ganun din sa pamilya mga kapatid, talagang lubos-lubos pa ako nagpasalamat sa pag-iingat niya sa trabaho sa akin mga kapatid. Bagamat sobrang takot ko talaga na maarawan talaga dahil naisip ko high blood. Pero salamat sa Panginoon. Ngayon, hindi na ako nakaasa dun sa mga backup ko na guide. Ako na talaga mismo yung nag-assist ng guest kahit na sobrang init, nabibilad sa araw. Kaya salamat ako sa Panginoon sa lahat-lahat po ng kabutihan niya sa akin, sa amin, sa aking pamilya mga kapatid. At sa lahat po ng yun ay Diyos po ang lagi kong tinataas, pinupuri, dinadalangin mga kapatid. Kaya lubos-lubos pa ako nagpapasalamat sa Panginoon mga kapatid. And sino po mag-share pa po ng kabutihan ng Panginoon mga kapatid? Praise the Lord. Glory to God. Ako'y lubos na nagpapasalamat na ako po'y nakabalik na matiwasay at walang mga anumang nangyayari na masama. Salamat sa gabay ng Panginoon na sa muli nakita-kita ulit tayo sa mukha, face to face. Praise the Lord. Hallelujah. At salamat sa mga isang buwan na bakasyon ko. Hindi pa rin ako nakapag-relax. Kasi maraming obligasyon dito sa bahay. So, gano'n, hindi ko rin na-spend ng mamayos. Pero at least masaya. Nakita ko rin mga apo ko at saka anak ko. So, salamat at naging masaya na rin ako at kabanding ko sila isang buwan. At salamat at hindi ko na rin dinibdib na nalulungkot din ako. Naiwanan ko. Lalo-lalo na yung panganay na apo ko na pag alis ko, hindi niya alam na walis ako. Tumawag. 5 years old, tumawag. So, akala ko sinong tumawag, siya pala. Sabi niya, Daddy, I miss you. You going home now. Kasi gano'n niya, Inglesero kasi yun. So, parang ano yung dibdib ko sabi ko, sige lang, okay lang. Sabi ko, you stay there. Sabi ko, nag-Inglesan kami. Kasi hindi siya marunong maghiligay noon, mag-Ilonggo. At sinabi, yung nag-Ilonggo ako sa kanya, sabi ko, what, Daddy? What? Sabi yan na. Sabi ko, patay na. Hindi na parang marunong sila. Sanayan ko na. Salamat din at papunta doon, pauwi at saka pagbabalik. Salamat sa gabay ng Panginoon na maganda ang panahon at mga masyadong sa itaas sa aeroplano. Hindi kaya nung nakaraang taon na umuuga talaga yung aeroplano dahil madilim, mahangin. So salamat nga. At sa umagang ito, ako ay lubos na nagpasalamat sa ating dakilang Diyos na sa muli ay narito muli. Salamat. Hindi ko naman yung aking ako naghandog awit sa ating Panginoon. Ilang buwan din hindi ako nakapag So ikaw ang puso. Praise God.
busog ka na ko, kalipayong dalang para umabot man ang problema. Wala'y makapahimulan, wala'y maikakumpara sa iyong unsa man kalayo ang langit, gumamo para sa tanan. Muyupo ako sa tingnan mo, pagsimba kanimo Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gumamo para sa tanan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang puso, kalipay ko. Hinayaon ka o Diyos, kay naigumagakanako. Masilag man ang kalibutan, dili mo ako biyaan, dili mo ako baligtad sa kalanturan. Unsa man kalayo ang langit, gumamo sa tanan. Muyupo ako sa tingnan mo, sa pagsimba kanimo Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gumamo sa tanan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang puso, kalipay ko. Ikaw ang Diyos, ikaw ang puso, kalipay ko. To God be all the glory. And, salamat Brother Ray. Salamat din sa pag-iingat sa buhay ni Brother Ray na muli natin siyang nakasama. Bagamat ilang linggo po na hindi talaga natin siya nakasama. Almost 1 month pala. So salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa magandang biyahe na nakabalik siya ulit. At yan, sino po mga kapatid ang may handog awit, pasasalamat at pag-share ng kabutihan ng Panginoon mga kapatid. Awit muna tayo, sister. Dami yan. Ay, wala na pala dito. Kala ko yung bata. Kala ko yung bata. Hindi ka na uwi siya. Amen, praise God. Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat.
lahat mga kapatid at lalo tigit sa ating Diyos na buhay. Kanina po sana hindi ako makasimbang tamad po talaga ako mga kapatid. Wala pa akong ligo, makiligo na lang ako mamaya. Dahil po talagang siguro, dahil sa physical nga po mga tao talaga yung pagod talagang nandoon nga iniindo dahil sa awa ng Panginoon talagang marami na talagang guest ngayon. Kaya yun, pinapasalamatan ko sa Panginoon yung pagpapala niya ba araw-araw, yung kalakasan, tapos sa ilang taon na talaga akong therapist, nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi talaga ba ako nakukomplain. Talagang kagabi, nandoon yung guest na habang minamassage ko pa lang sobra yung pasalamat hanggang ko kahit na sabi ko doon sa kasama ko kahit na wala tayong tip, at least yung salamat talaga sobra nating appreciate talaga katulad yung mga may bida-bida doon sa ispa namin kahit ilang taon na talaga na therapy siya, nandoon yung ano ba ng guest na napahiya siya nakaraan na inano talaga siya ng guest, kinumplain. Kaya sabi ko nga salamat sa Panginoon na sa ilang taon na hindi ko maano ko, nasa 15 years na ako nagmamassage, simula talagang nandun yung pasalamat ko sa kanya na hindi niya ako pinabayaan na mag-complain kahit isang beses, hindi ko pa po talaga na ranasan yun. Kaya salamat talaga sa Panginoon sa kumpletong kagalingan na minsan nandiyan talaga yung kahinaan, tapos yung pagkakasala, tapos yung katawan ko talagang tinatamad pa minsan talaga magsipa, pero nandoon yung iniisip ko na sabi ko nga sa sarili ko, linggo-linggo ako na nakakasahod ng medyo malaki-laki, tapos yun na lang pagbigay sa kanya ng kalahating araw, tapos pagkahapon mag-duty na, tapos tinatamad talagang pinipilit ko yung sarili ko, tamang mag-toothbrush lang talaga ako. Kaya salamat sa Panginoon na sa pag-guide niya na mas nananaig po yung ano niya, yung espiritu niya sa aking katawan kaysa ano ng kaaway. Kaya yun po, handugan ko po siya ng away. Sa mga araw na darating, ganda ng buhay, mahal kong Diyos. Sana papuri sa'yo'y tunay na malubos. Nais kong mabuhay sa mundong kay ganda, na dinanagilap ang ngalan mo't linangan. Ikaw na ang bahala sa amin naman, at sa mga araw na darating pa, palagi namin
Rosemary sa pag-share po. And yun nga, sa bilang therapist, tour guide din, kagaya ko, local tour guide, lagi nung sinasabi sa mga kasama ko na huwag niyong i-priority yung tip. Ano na yun pangalawa na lang yan kung mag-iisip pa. Kasi kagaya sa trabaho po namin mga kapatid, ang pinaka-priority namin mga kapatid is yung safety, na hindi kami makomplain, yung pag makabalik kami ng bayan na safe kami lahat. Yun yung lagi namin sinasabi. Palagi ko rin sinasabi sa mga kasama ko na nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil yung pagbigay niya ba ng kapayapaan sa puso ko na na hindi na masyadong nagagalit kasi nangyari kagahapon mga kapatid. Dagdag ko na lang din talagang kung titignan yung mga kapatid sa nangyari kahapon nung nagalit na ako pero sa tamang pamamaraan naman para sa akin na parang ginawa ko talagang mga bata yung guest, although private, VIP sila, na kasalita talaga ako na ko lang na wala akong pakialam kung malaki man ang inyong binayaran. Kapag gusto kong bumalik ngayon, babalik ko kayo dahil hindi kayo nakikinig. Ang priority ko is yung safety nyo. Kasi talaga mga kapatid, naka-speedboat kami. Halos tumaog kami sa speedboat. Gawa nang hindi nila kayang balansehin yung bangka. Hindi sila nakikinig sa akin. Tapos lahat pa talaga sila mga kapatid, hindi marunong maglangoy. Pagka yung speedboat nakahinto, nahihilo sila. Tapos hindi sila marunong makinig sa tour guide. Kaya nagsalitaan na ako ng ganun mga kapatid na hindi nyo pa nga alam yung gagawin nyo sa island. Hindi nyo nga alam yung lugar, kung anong pangalan ng lugar. Tapos may sarili na kayong lagi kong sinasabi, napakayaman nyo. Kumbaga yung iba nga may sarili lang sasakyan, mayaman na. Kayo may sarili mundo, mas mayaman kayo. Kaya kagahapon talaga mga kapatid, talaga nakasabi ako na ibabalik ko kayo, wala akong pakialam kung malaki man yung binayaran nyo, kung maliit. Kapag hindi kayo nakinig sa akin. Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid na sa nangyari kahapon talagang ng Panginoon na bigyan ako ng mabuting puso pa din na yung niya pa rin yung nasunod mga kapatid. Kasi kung nagkataon, talagang babalik talaga kami ng town proper kahapon. Ayan, salamat sa Panginoon mga kapatid. Yan, lagi natin priorities yung safety at huwag muna yung mga tip. Pasalamat lang sa guest, marinig natin. Malaking bagay na yung mga kapatid, nakakabawi na ng pagod mga kapatid. Ayan, sino ba mga kapatid ang mayroong handog awit patuto mga kapatid? Amen. Praise God. Ang napagbati sa inyo lahat. At lalagyan po natin pasalamat sa tabi ng ulipan. Gusto ko lang din pong pasalamatan yung ating mahal na Panginoon. Kung yung kanila po, hindi po siya na-complain. So sa akin po, na-complain po ako. Yung nag-serve po ako ng isang araw. Kasi hindi ko po talaga alam yung gagawin ko. Kasi nga po, first time ko po talaga. Tapos nagpasok po ako dun, di pa po kami as in naturuan. Tapos wala po talaga akong alam po anong gagawin ko. So, yung time po na yun, nakamasas niya po ako ng isa. Pero yung kaba ko po talaga kasi sobra. Kasi nga po, takot ako magkamali. Tapos yung may isa pong guest na bumalik. Pero dapat po talaga kay ate yun. Siya po kasi yung request. Tapos napunta po siya sa akin kasi nga nagmassage siya ate. Kasi minamassage na po siya. Tapos sige po siya salita. Hindi ko po talaga siya maintindihan. Kasi nga, sobra po talaga ang hina ng boses kasi bawal po mag-ingay. Tapos parang hindi na po ako mapakali, sobrang kaba ko na po. Natataranta na ako. Tapos sabi ko nga, sige akong tanong po sa kabila sa kasamahan ko nga. Tapos sobrang nagreklamo na naman po siya. Pero hindi po pala sa massage ko. Hindi ko talaga siya maintindihan. Nilalamig po pala siya. Tapos nagpunta ako kay ate. Tapos sabi ko, hindi ko pa alam kung ano po yung nireklamo ng guest. Tapos sabi ko, pwede po ikaw na lang yung mag-massage. Sabi ko, magpalit na lang po tayo. Tapos yun nga po, siya na yung nag-massage. Tapos pagka umaya po, nakamassage po ako ulit. Tapos pag yun, niminitig na po kami. Hindi naman po sa pinagalitan. Akala ko po talaga yung kaba ko po sobra kasi akala ko nagkamali po ako sa massage. Pero sa aircon ko pala yung nireklamo niya. Halos may yak na po ako, nag-chat po talaga ako kay mama. Kasi nga po ayaw po kasi talaga magkamali. Gusto ko po, hindi naman po sabi na perfecto, pero sobrang takot ko po talaga magkamali. Kaya
bago po kami umuwi, nananalangin po kami sa spa. Nag-pray po ako, nagpasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon. Tapos nag-uwi po kami. Pag-uwi, tapos yung nga po, kikwento ko kay mama. Kasi yung kinamagaan, yung kaba ko po talaga sobra. Kasi nga po, sabi parang anong mangyari sa akin. Pagbalik ko nga po, baka magkamali na naman ako. Tapos pagdating ko nga po doon kahapon, mga dalawang araw ko po, nag-inis na po ako agad. Tapos wala po pa. Pang hindi po kumpleto, sabi ko, manalangin po talaga ako. Tapos yun nga po, ako lang mag-isa doon. Nagpunta po ako doon sa loob. Nanalangin po talaga ako sa timan na Panginoon. Na sabi ko, tulungan niya ako. Gabayan niya ako sa trabaho na sana. Hindi na po ako magkamali. Kaya ayun nga po, kahapon, o kagabi po, pagtapos po ng masus namin, natuwa na po sa amin kasi hindi na po ko talaga nagkamali. Kaya sobrang pasasalamat ko po sa ating mahal na Panginoon na ginabayan niya akong kahapon, tinulungan niya ako. Sana tuloy-tuloy na po na matanggal po yung kaba ko sa trabaho. Dagdag pasasalamat na doon po siya namin.
dahil minsan doon tayo nagiging, ano ba, matibay doon sa pagkakamali na hindi ulit maulit. Yun lang yung ingatan natin. Nasa tourism tayo. Nasa tourism, ganun talaga yun. Kailangan lang ingat. Tapos kapag hindi may mga salita ka na hindi mo naintindihan, pwede kang gumamit ng cellphone translator para mas makausap mo sila ng maayos. Kasi kami, mga kapatid, kagaya ngayong 27, may cruise ship. Lahat yun, Taiwanese na naman. So malamang sa malamang, makikipag-usap na naman kami para makausap namin ibon na nag-briefing, nag-English ka, pero walang sumasagot sa'yo. So, ang gagawin mo, isa-isahin mo sila, gagamit ka ng cellphone para makausap mo sila. Ganun lang talaga. Minsan, hindi naman kasi lahat ng guests na akala natin nag-English, lahat parang puti. Marunong mag-English, hindi lahat marunong. Kaya kailangan napaka-importante din ng cellphone sa trabaho na pwede mong gamitin ng translator. Ayan. At sino mga kapatid, sino pa po ang may handog awit ito sa ating buhay na Diyos mga kapatid? Ay, kiketong po yung... Hi, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tigit po sa ating Diyos na buhay, no? Salamat sa Panginoon at nagkita-kita po muli tayo bang siya po ay ating purihin, sambahin, no? Share ko lang din po yung habang nakikinig pa ako din sa upuan, talagang yung mga patuto po nating mga kapatid ay patungkol sa mga trabaho, no? Ako rin po mga kapatid ay share ko rin po sa yung nangyari din sa akin kahapon na napakabuti ng Panginoon tulad ng sinabi ng ating brother na kapag tayo po ay may salita ng Diyos ay natutunan po natin kung paano po tayo maging mahinahon, no? Buti na lang ay dala-dala po natin yung yung salita ng Diyos doon po sa aklat ng Galatia 5:22 na namumunga po yung espiritu po natin dahil tayo po ay naglilingkod sa Panginoon na meron po tayong kahinahunan, kabaitan, no? Lahat po nandun ay paalala natin Panginoon sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Share ko lang po kahapon, ganun din po yung nangyari sa akin, no? Kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, talagang mag-aaway rin kami ng Diyos. Dahil yung biyahe ko po kahapon sa St. Bia, 7:30 yung pick up, ako po yung nag-pick up, tapos yun pala, nag-cancel. Hindi po pala sila nakasakay nakasakay ng flight galing sa El Nido papunta ng Coron. So yung ginawa nila ay nag-ferry na lang sila at nagabi na lang sila dumating yun sana yung disco. So ngayon wala akong nag-cancel po yung biyahe ko. So pinasa sa akin yung ibang biyahe, yung doon sa sa West Town Resort. So napakalayo po yun sa pagsundo. Nagsundo pa ako doon. Grabing galit na po ng guest kasi usapan nila 7:30. Inabot na po ako ng mga pasado na po alas 10 bago po kami nagpangita doon sa sa West Town. At yung isa pang problema doon, iba na pala yung front desk ng West Town, dito na pala sa baba. So matagal na kasi ako din nakapunta doon. So nakakit pa ako doon sa taas, yung pala wala. So para akong doon, sabi ko parang ang linis ng ng front desk ng West Town. Tapos buti nakita ko doon yung isang janitor, nagadilig ng halaman. Sabi ko, ma'am, sana po yung front desk ng West Town? Ay kuya, doon na po sa baba. Sus, grabe. Backing na naman po ako ng tricycle ko, tapos diretso pa ako doon sa baba. Tapos hinanap ko po doon. Grabe talaga. So yung binigay na pangalan sa akin, Anderson. Yun para yung sinusundo ko is mga babae. So Anderson, wala mga Anderson doon kasi yung pangalan pala ng babae yung related din siya sa Anderson pero hindi siya. Tapos nagano siya doon, buti naka-uniform po ako namin ng agency. Nakita niya ako. Sabi niya sa akin na kung camera yung sinusundo, sabi ko, your name is Anderson? No, sabi. Grabing galit na, nagaganyan-ganyan. Tapos nakita niya yung pangalan ng uniform namin bago sabi niya,
kung ano, kasi Russian siya, mahirap din po siya Brad sa English. Napakahirap din intindihin. Tapos yung isa Ukraine, yung isa taga-Russian, yung isa taga-Ukraine. Kaya ang hirap talaga mag-English yung mga lahing ganyan. So yun, sabi niya, yung pinagbukan namin ng tour yan, tinuro-turo niya yung yung uniform namin. Tapos nagtawag ako doon sa office kung ano talaga yung pangalan niya. Yun pala, iba pala yung pangalan nakalagay. Tapos binuyayaw niya pa ako, sabi niya sa akin, anong oras nito? Turo-turo sa oras niya. Sabi niya kung anong oras nito, yung pick up time is 7:30. Sabi niya. Tapos ngayon pasado na pa alas 10. So, naging mahinahon po ako mga kapatid dahil yun nga, siyempre, siguro, may tayo, may Panginoon tayo na bibigay ng Holy Spirit na maging mahinahon. So wala pa akong kibo. Sabi ko, kung ready na kayo, siguro tara sakay tayo sa tricycle. Tapos habang nagbiyahe kami papunta dito, hindi ko maintindihan yung English niya, yung pala sabi niya, idaan mo kami sa office niyo, para mag-complain. 3 beses niya ako sinabihan bago ko nag-gets. Akala ko, pinapahinto niya yung tricycle ko. Grabe talaga. Akala ko, mapahinto niya yung tricycle ko, ibalik na lang sa hotel kasi late na nga. So yun po mga kapatid, so yung pala i-stop ko raw siya doon sa office namin. So dinala ko po doon, pagdating po doon sa office namin, sabi ko, inunahan ko kagad yung sekretary namin, sabi ko, maging mahinahon ka, so galit na yung guest natin, sabi ko sa kanya. So yun, pagpakan sila Englishan doon. Siyempre magaling din po yung doon, yung secretary namin. Yun po, yun, grabing paliwanagan nilang dalawa. So yun, salamat sa Panginoon dahil yung habang pinapaliwanag ng secretary namin yung both side nilang dalawa, so nagkaintindihan po yung katagalan po mga kapatid. At yun, hanggang sa pag-tour po namin ay nandun pa rin po yung yung mukha niya na nakasimangot. Pag kinakausap ko siya, halos ayaw magsagot. Lagi niya lang, yes, yes, ganyan lang lagi yung sagot niya sa akin. Kung anong sinasabi ko, yes na lang ng yes. Hanggang nakarating po kayo doon sa mga unang stop. Pagdating po doon yun, inalok-alok ko sila ng picture kasi Malkapuya, Bulog at saka Coco Beach po kami. So yun, salamat sa Panginoon dahil hanggang nakabalik po kami, nakarating. So hanggang hinatid ko po ulit sila sa hotel nila at sabi niya sa akin, yung naiintindihan ko lang sa kanya, yung English niya kasi talagang talaga, ang hirap intindihin. Basta sabi niya, yung binigyan niya ako ng 500 dahil kahit nagagalit daw siya, kahit nagagalit na raw siya sa akin, ay nakangiti pa rin po ako. Yung po, salamat sa Panginoon dahil mayroon po tayong ganun. Kaya di kami nagkaintindihan, kahit galit na siya sa akin, ngingitihan ko pa rin siya yun. Binigyan pa ako ng 500, kaya furious din sa akin dahil naka-smell, kung naiintindihan ko yung English niya, yun nga. Dahil sa galit na kami, naka-smell ka pa rin, ito 500. Binigyan yung 500. Kaya salamat sa Panginoon dahil ganun po, no? Talagang marami po tayong na-experience sa araw-araw nating trabaho, pero salamat sa Panginoon dahil siya pa rin po yung nanguna sa ating mga ginagawa. At isa ko pa pong pinapasalamatan sa Panginoon yung ang tagal ko pong prayer ay dininig niya rin po ngayong taon. So, po kasi mga kapatid, no? Yung, nangarap po kasi ako magkaroon ng tricycle, no? So, 2020 pa po yun, yung simula po nandito ako kasi pandemic nun. Ang hirap po pala pag walang pang extra hanap buhay, pag walang desk. So, ang tagal ng panahon, ilang taon po ako nag-pray sa Panginoon at hindi po ako nagsawa. At ngayong taon po, January pa lang po, binigay niya po sa akin. Hindi man po siya totaling bago, pero tinugon po ng Panginoon yung aking panalangin na magkaroon po ng tricycle. Talagang marami rin po akong pinagdaanan bago po binigay sa akin ng Panginoon dahil todo sikap rin po. Pero minsan, talaga kahit sa pagsisikap natin or pag-iipon, kung hindi talaga binibigay ng Panginoon ay hindi po magiging atin. Pero ngayon, pinapasalamatan ko ng Panginoon na binigay niya po at tinugon niya po yung ang aking panalangin. Kaya salamat sa Panginoon
sa lahat-lahat ng kabutihan niya sa buhay ko po, sa buhay ng pamilya ko, at sa pag-iingat niya sa araw-araw at sa lahat ng pagpapala na ibinibigay niya sa akin. Kaya sa Diyos lang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa umagang ito. Nabalik ko na po sa ating MC. And salamat Brother Dong sa pag-share ng kabutihan ng Panginoon. Ganun talaga sa trabaho natin, hindi maiiwasan yun. Lalo na hindi naman tayo yung nakakaalam kung ano yung oras ng pick-up nila. Sila kasi yung may pinag-uusapan talaga lahat. So marami akong karanasan tungkol dyan. Kasi dati akong kapitan, naging kapitan tour guide, hanggang ngayon tour guide, no? Share ko lang, nung last, anong taon ba yun? Nung unang punta ng desk ko na yun, na ganun din yung nangyari. 7:30 yung pick up, pero mga 10. Tapos ang tour namin is Malcapuya. Tapos hindi rin ako yung tour guide, ako yung napunta doon. Pero salamat sa Panginoon, kahit minumura nila ako nung time, minumura talaga nila ako. Sinabi ko sa kanila, sige, gamitin mo yung pangalan ko, murahin mo lang murahin. Pero sana yung hindi ko narinig. Kasi pag narinig ko ulit na minura mo ako, nasa harap mo ako, gagantihan kita. So ginawa ko, malis ako. Pagbalik ko mga kapatid, okay na siya, niyakap niya ako. Salamat kasi naunawaan niya raw lahat, na wala akong kasalanan. At salamat sa pagkakataon ng mga kapatid dahil ng pandemic, siya yung tao na tumulong sa akin. No, siya yung mga nagpapadala sa akin. So halos 80,000 ata yung natanggap ko sa kanya ng pandemic. Hanggang na 1-year-old yung anak ko. Hanggang ngayon mga kapatid, siya rin yung nagtatanong sa akin, tumatawag kung kailangan ko pa ng tulong. Pero sabi ko nga, hanggat may trabaho ako, hindi ako hihingi ng tulong sa kanya. Kaya napakabuti ng Diyos mga kapatid. Sa trabaho natin, yung pinaka-importante talaga lang ngayon, bago umalis, manalangin, talagang magpuri sa Panginoon mga kapatid. Bagamat tayo tao, laging nagkakaroon ng pagkakasala. Ganun talaga tayo mga tao. Pero huwag natin kalimutan na magpasalamat, maghingi ng tawad sa ating pinakamahal na Panginoon mga kapatid. Kaya dapat lagi tayong prepare, lalo na pag nakaharap na tayo sa mga guests. Kapag wala, hindi tayo prepare, ayun, talagang away na talaga kayo ng guests. Ayan, sino ba mga kapatid? Sino ba kay Sister Nora yung... Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Di pagbati at paggalang sa ating Panginoon. May share lang po ako sa inyo mga kapatid. Ayun nga, yung aking anak, natouch din pa ako kasi nga sa tagal ba ng panahon na nag-aral siya dito sa Coron, ngayon ko lang talaga siya pinilit na magtrabaho para sabi ko, pa-extra ka naman, sabi kong ganun kasi nga, syempre sa hirap ba ng mga buhay, maraming mga alalahanin, nakiusap talaga ako sa kanya, pero sabi ko na, may edad ka na rin talaga, kailangan mong tumulong. Siyempre sabi ko, yung araw mo na wala kang pasok, marami namang dapat pag-extrahan, tulungan mo naman ako. Kaya doon ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi talagang pinipilit ko siya na tinitraining ko siya na magmasal. Sabi ko, ganito na, magiging matibay ka. Ako nga, sabi ko, gasino lang ba yung inaral ko sa'yo? Pero sabi ko, hindi pa nagiging mababa ang loob ko. Nananalangin lang ako sa Panginoon. Sabi ko, sa Panginoon lang tayo lumapit. Kaya doon nga, parang nabuhayan din ako na loob kasi parang nagiging maano rin ba siya? Nagiging malakas. Tapos yun nga, nagkwento siya. Nag-chat siya sa akin nung nakaraang gabi. Parang bilang nanay, parang naawa ba ako kasi nga, na yung raw na complain siya. Sabi ko na, ganun talaga. Sabi ko, kailangan natin pag-aralan lahat ng trabaho. Sabi niya, yung hindi pa siya na nag-iyak-iyak nga. Sabi ko, nakagising kasi ako ng 11, yun ang nabasa ko. Parang naawa ako na hindi ko maintindihan. Sabi ko, siyempre bilang isang nanay, nag-aalala ako na uuwi siya kasi nga doon na kami sa Paghawa nakatira. Nag-aalala ako na, siyempre babae. Sabi ko, dito sa aking anak na isa, kuya, sabi ko, kasi nga napuyat ako, sabi ko, bantayan mo ang oras na ito. Tapos sabi ko, gisingin mo ako, i-chat mo si ate mo kung pauwi na ba, kaysa lubungin natin sa labasan. Tapos yun nga, natulog din ng isang tao, buti na lang, naintindi ng Panginoon na nakagising talaga ako. Tapos yun ang nabasa ko, parang naano ba ako bilang isang nanay na naawa ako sa kanya kasi ganun. Pero ang sabi ko sa kanya na ganun talaga, sabi ko, mapag-anahan mo lang kasi nga, kabalo nga siya.
Sabi ko, bakit ako noon ganun din? Kinakabahan man din ako, pero sabi ko, lakas lang ng loob ang kailangan natin sa sarili natin. Paano tayo magiging matatag kung wala sa atin ang kailangan mag-pray lang tayo sa Panginoon. Kaya ako bilang isang nanay, yun din ang nagpapatibay sa Kanya. Kaya isa pang pasasalamat ko sa Panginoon na nung nakaraan, nandito hindi ko ba akalaan kasi lagi akong nang problema sa boarding bag kasi nung nga lang yung kita ko. Tapos sabi ko, boarding na naman, gano'n. Kaya hindi ko akalain na talagang siguro alam din ng Panginoon na yun na ang problema ko. Nagkaroon ba kami ng, yung kasamahan ko ba, may nakita siya na post na bahay. Sabi niya, tita, sabi niya, baka gusto mo ng ito may pinakabintang bahay nga. Tapos sabi ko, tingnan mo, sabi ko kung tanungin mo kung magkano. Tapos yun nga, sinabi, ay go bukas tingnan mo, kala mo yung may pera ako. Pero nagtiwala lang ako sa Panginoon. Yun nga, tinignan ko at nung nakaraan, pinapunta ko yung mister ko dito. Yun nga, nagustuhan niya naman. Kaya doon po ang lubos-lubos na pasasalamat ko sa Panginoon kasi nagkaroon kami na ng sariling bahay kaso nga lang sa Bakhawan na doon man po yung maraming mga sinasabi na ganito idimulis, ganito mabaho, ganun. Basta hindi ko na inisip yung kung anong pa man ang ang hinihiling ko lang sa sarili ko na magkaroon kami ng sarili na hindi ko na ba isipin yung yung kada katapusan ng buwan na doon yung aming mga alalahanin. Kaya may nagsabi pa nga sa akin na doon daw maraming adik. Siguro kung halimbawa naman talaga na sa 10 oras ng gabi dyan kasi labas talagang makakakita ka ng mga adik. Kaya doon po ang lubos-lubos na pasasalamat ko sa Panginoon kasi hindi ko man hiniling talaga sa Panginoon na magkaroon kami ng sarili bahay dito sa Coron. Pero nandoon talaga yung pagkain ng Panginoon kasi siguro talaga dahil nga sa mga anak ko, sinabi ko sa mahal ko sa buhay na sabi ko, isipin mo ba ang kada buwan? Yun ang iniisip ko. Sabi ko gano'n, ang mga anak natin dito nag-aaral, i-grab na natin yan. Sabi ko, kaya yun, nakausap ko yung may-ari ng bahay na binigay niya sa amin ng 2 gigs. Kaya doon po ang lubos-lubos ang pasasalamat ko sa Panginoon kasi nandyan ba nag-guide siya sa amin. Kaya yun lang po ang pasasalamat ko at binabalik ko po ang papulis. Salamat Sister Nora sa pag-share ng kabutihan ng Panginoon. Sino pa mga kapatid? Amen. Praise God. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Pagpapalo man o pagpapala, dapat natin ipagpasalamat. Nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon sa pag-provide na aming needs sa araw-araw at pag-iingat niya sa aking mga anak. Pinapasalamat ko rin si Lord sa hindi pa man magaling si Papa, pero pinagkakatiwala ko kay Lord yung kanyang kagalingan. Yung tatay ko kasi is naka-confine sa Kulion. Marami siyang sakit, komplikasyon na. Pero lagi kong iniiyak ko talaga kay Lord gabi-gabi na yung gagalingan ni Papa. Sabi ko, ibigay niya pa sa amin si Papa ng mas matagal. Bigyan niya pa si Papa ng mahabang buhay. Yung Papa ko, kumbaga yun yung hindi niya kami iniwan. Hindi man perfecto yung nanay namin, pero nagpapasalamat ako kay Lord dahil siya pa rin yung nag-aalaga kay Papa ngayon sa Kulion na pinagkakatiwala ko talaga kay Lord yung kagalingan ni Papa. Simulan na confine siya nung Friday, nung Thursday ata yun. Talagang kay Lord ko pinagkakatiwala yung lahat. Sabi ko nga, ipag-pray lang natin si Papa gagaling at gagaling niya dahil walang imposible sa ating mahal na Panginoon kapag tayo ay lumapit. Sobrang nagpapasalamat ako dahil doon man yung kalungkutan ko. Pero kapag tayo ay nasa piling na ating mahal na Panginoon, mga kapatid, wala pong imposible. Naragdagan, hatugan po siya ng amin.
Mananatili. And salamat Sister Elisa. And sino ba mga kapatid? At kay Brother Jiting. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa ating mga pastor dito at higit sa lahat sa ating Diyos na buhay. Nagpapasalamat lang po ako sa Diyos yung biyahe ng mag-inaw kahapon. Maganda, kalma naman. Awa ng Diyos sa trabaho ko po. Tuloy-tuloy naman at sa kanyang suporta po sa akin.
kapatid ko, pasalamat po. Patuloy lang ba ako magpasalamat? Dagdag, nandugan ko siya. Ang aking buhay ay binago ng Panginoon. Sa aking nakaraan, siya'y lumiwanag sa madilim. Sa pangalan ko'y kaya magiging ko isusunod sa kanya nanangawa umibig ang tapat susunod ano man maging kalagayan mabubuhay sa kanyang kalooban. Sa kanya nanangawa umibig ang tapat susunod ano man maging kalagayan mabubuhay sa kanyang kalooban. Kaya magiging ko isusunod sa kanya nanangawa umibig ang tapat susunod ano man maging kalagayan mabubuhay sa kanyang Yan, sino po mga kapatid? Praise the Lord, puri ng Panginoon. At magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Lalo higit sa pagbati sa ating Diyos na buhay. Salamat ako sa ating mga kasamaan sa pananampalataya, maging sa mga kamag-agawa. Welcome. Namiss namin kayo, kasi yung nakaraang Sunday, parang tatlo lang ata kami dito, boys. So ngayon marami tayong salamat sa Lord. Still alive, buhay pa rin tayo lahat. At walang nabawas na kagad meron. So salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa akin bilang isang guard. So thankful ako. Nakabot ako ng 2026. Marami kong naranasan na mga pag-iingat ng Lord sa minsan sa duty ko. Meron ding mga kaguluhan, pero dahil anak tayo ng Lord, di tayo pinapabayaan. Kanina nga, nagulat din ako, meron isang bus na galing Busuan nga tayo. Yung Justin, yung pala yung pula. Grabe yung usok ng parang masusunog na. So, humingi ng tulong sa akin yung pala naubusan ng tubig yung kanyang radiator ba tawag doon. So, usok talaga yung loob ng bus niya, parang malapit na siya magliyab. So,
Ayong time na yun, yung tubig namin sa sa drum lang, kunti naman. Pero nakaano pa rin, tulong pa rin sa kanila kahit paano. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya. Napakabuti ng Panginoon. Isa rin sa financial, mga kagalingan na pinagkaloob sa amin ng Panginoon. Kapayapaan, unity. Salamat sa Panginoon. Walang hanggang pasasalamat sa Panginoon ang lahat ng papuri. Yun ang mga kapatid, binabalik ko na sa ating MC.